Hello guys, so ito na yung hinihintay nyo na comparison between ROG Xbox Ally X and syempre ROG Ally X. So dito guys, i-compare natin syempre yung pagkakapareho nila at yung pagkakaiba nila. And sa dulo guys, sasabihin ko sa inyo kung worth it ba guys na mag-upgrade kung meron ka ng ROG Ally X at kung worth it pa rin ba guys bilhin yung ROG Ally X kahit na meron ng ROG Xbox na Ally X. Let's go! Let's go! So unahin na natin guys syempre yung aesthetic nila o yung itsura nila. So pareho sila guys na 7 inches 120Hz na meron siyang VAR. So ito rin dun guys, 7 inches 120Hz, pareho silang may VRR. Then sa button layout nila guys ay magkaiba sila. So magkamukha lang silang tingnan pero magkaiba yan. Kasi dito guys sa ROG Ally X nandito yung parang capture button niya. Tapos nandito naman yung start button niya and nandito yung armory crate button. So dito naman tayo guys sa ROG Xbox Ally X, nandito naman guys armory crate button. Tapos nandito yung capture button niya, no? So nagkabaliktad silang dalawa. Ito kasi nandoon sa kabila sa ROG Ally X. Tapos nandito naman guys yung kanyang library button. So bagong button to. Tapos ito naman guys yung kanyang start button. So yung quick settings at syempre armory crate button pinagsama na siya dito. And meron siyang bagong button dito, itong Xbox button. So pag pinress mo yan guys, mapupunta ka dito sa Xbox game bar. Itong D-pad niya guys pareho lang. Itong kanyang speaker pareho lang rin. Yung kanyang face button, yung XYAB. So magkaiba siya kasi dito sa ROG Ally X masyado siyang colorful. Dito naman guys is plain talaga siya na parang black and gray lang siya. Etong LB saka RB, LT, RT. So mas malaki pala yung sa ROG Xbox Ally X. Tapos yung kanyang 3.5mm jack, no? So pare-pareho sila ng position. Pati itong micro SD slot. Yung vent pareho rin ng position. Yung plus minus sa button pareho rin siya. Tapos ito rin pare-pareho rin. Yan. So lahat ng port niya guys is iisa rin. So sa likod niya guys ay iisa rin yung itsura niya. Yan, so meron siyang parang silver na ganyan. Tapos meron siyang M1, M2 na magkasinlaki lang rin. Yung button niya, itong ROG and syempre itong ROG Xbox Ally X. Sa ilalim niya guys, yan halos pareho rin. So ang pinagkaiba talaga nila na mapapansin mo dito, itong grip. Kasi ito guys, meron siyang hawakan talaga dito. Ito guys ay wala siyang ganon. So pagdating guys sa ergonomic, syempre, ito na talaga. Mas panalo pa to guys kaysa sa Steam Deck. Ito guys yung pinakamasarap hawakan sa lahat ng gaming handheld na nahawakan ko. Ito, sobrang solid talaga nito hawakan. Sabi nila pangit raw tingnan. Ako kasi wala na akong pakialam dun sa itsura. Mas gusto ko guys komportable yung kamay ko. Tapos isa pa guys sa pagkakapareho nila ay pareho sila guys na 80 watt hour yung kanilang battery. Tapos yung kanilang storage, so pareho rin sila. 1TB to, ito rin guys is 1TB rin to, no? So doon na guys natatapos yung kanilang pagkakapareho. So doon naman tayo guys sa pagkakaiba nila. Syempre unang-una, ito guys is powered siya ng Z1 Extreme. Ito naman guys is powered siya ng Z2 Extreme. So ibig sabihin, mas malakas to kaysa dito. Pero hindi naman siya ganun na times 2, times 3, times 4, di siya guys ganun. Ang nilakas niya lang is mga 10 to 20% lang. So mababa lang yung tinaas niya talaga kaysa dito. Then subukan nga natin siya guys na timbangin kung sino mas mabigat sa dalawang to. Obvious naman na mas mabigat yung isa pero try pa rin natin. Yan. So subukan muna natin itong ROG Ally X. So 701 grams. So ito naman 735 grams. So obvious naman na mas mabigat to kasi dahil sa grip na to. Pero sa actual use guys to, mas mukha tong mas magaan dahil nga guys sa ergonomics niya. Ito kasi medyo para siyang bato talaga eh, pag hinawakan mo to eh, no? Kaya nagmumukha siyang mabigat. So sumunod guys na pagkakaiba pa nila, out of the box ha, out of the box tong ipinag-uusapan natin ha. Itong ROG Ally X guys is Windows 11 siya. Ito naman guys, Xbox ROG Ally X ay Xbox full experience siya. Ibig sabihin nun, Windows pa rin naman siya, pero wala na siyang start menu. Ayan o, di ba? Ito naman guys, meron pa rin siyang start menu. Pero naayos ko na to kasi meron naman tong update na pwede nyong gawin. Na ginawan ko nga guys ng tutorial kung paano ginagawa yon. So kapag ginawa mo siyang Xbox full experience, so parang ganito na rin siya. Tingnan nyo ah. So nandito pa rin guys yung quick setting siya na meron siyang kasamang armory crate. Yan, so isa na sila guys ng itsura. Ito lang guys, meron siyang Xbox button dito. So pag pinress mo siya, meron ditong, you know, Xbox game bar. Pero sa totoo lang guys, nasa totoo lang mas trip ko to. Kasi tingnan nyo to ah. So pag ito guys yung pinress mo, syempre armory crate yung lalabas. Eh yung armory crate guys, yan yung mas trip ko talagang gamitin kaysa dun sa Xbox menu. Tapos pangalawa guys, kapag pinress mo ulit yung armory crate, ito lalabas na yung task nyo. O di ba? Dito kasi guys, pag pinress mo yung armory crate,
So lalabas yung armor grip. Pag pinress mo ulit siya, quick settings pa rin. So para lumabas guys yung mga task niya, kailangan mo itong swipe up. Yan, so gagamit ka pa rin ng touchscreen. Eh, di ba gusto nga natin na parang console experience na siya, yung parang hindi ka na gumagamit ng touchscreen. So para sa akin, mas trip ko yun dito. Yan, pag pinress mo to. Ito naman pinress mo guys yan, so lalabas yung command center. So wala siyang button guys para dito. Ito kasi yung lumalabas itong home na to. Yan o, yung lumalabas kapag ka pinress mo dito yung itong Xbox na button, lalabas lang yung home. Yan, so yun lang yung nabago. And isa pa nga pala guys sa pinagkaiba nila ay yung kanilang RAM. Kasi pareho silang 24 gig na RAM pero mas mabilis guys yung RAM nito. Kasi ang RAM nito is LPDDR5X na 8,000 na RAM. Ito naman guys is 7,500 lang. So ibig sabihin nun, mas latest yung RAM na nilagay dito kaysa dito. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kami 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome. At sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo yon ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. So mapapansin nyo guys na itong vlog na to ay masyado siya maigsi. Kasi wala naman talaga siya masyado pinagkaiba. So ang pinagkaiba niya lang talaga sa dalawang to is ito is Z2 Extreme and syempre yung kanyang grip. Kasi ito nga ay may grip, ito wala tong grip. Pero bukod dun guys, halos pareho lang naman talaga sila. Sa real world performance naman, kapag pinag-compare ko silang dalawa, halos pareho lang rin naman talaga sila. Pero eto nga guys, mas masarap maglaro dito dahil nga dun sa kanyang grip. Pero kung gusto mo na mas pogi yung dating, eto yung piliin mo. Pero para sa akin kasi guys, no, mas gusto ko yung ganito, yung mas masarap siyang hawakan. Kaysa guys, mas pogi siyang tingnan. Kasi sa edad ko na to, no, masakit na yung mga kamay ko kapag humahawak ako na matagal. Eh, ang anak ko guys, kayang-kaya niya maglaro dito ng nakaangat to. So kung gusto mo guys ng comfort, syempre mas piliin mo to. Tapos pagdating naman guys sa presyo, sa totoo lang magkasing presyo sila. Hanapin mo to guys, itong ROG Ally X ngayon. Mas mahal pa nga to eh. Sa Shopee Store, nakita ko to mga 65,000. Ito naman guys, 57,000. No? So kung may budget ka dyan guys, at gusto mo ng brand new, mas maganda dumiretso ka na dito. Pero kung wala ka naman masyadong budget, okay lang naman sa'yo guys sa second hand. Mas maganda guys, bilhin mo to. Kasi ito, mas mura na to guys sa second hand market. So makakabili ka ng 1 terabyte nito ng mga 43 to 45,000. Actually ito, binibenta ko to, 2 terabyte to. So kung gusto mo tong bilhin, mas maganda i-PM mo lang ako sa aking page sa FB, Gadget Syndrome. So kung pag-uusapan natin guys yung budget, again, pag brand new, ito, pag second hand guys, ito yung bilhin mo. So sa user interface naman niya guys, ito nga, ay ginawa ko na siyang Xbox Full Experience. Ito naman guys, out of the box is Xbox Full Experience. Pero ito guys, mas marami na tong naging update kasi mas marami na tong pinagdaanan kaysa dito. Kaya sa user interface niya guys, mas smooth to kaysa dito. Dito kasi guys, merong konting mga, alam mo yung konting hang lang. Pero ito talaga guys, wala na talaga. As in, parang naglalaro ka na lang rin sa Steam Deck dito. So kung gusto mo guys na mas smooth na experience, piliin mo guys itong ROG Ally X lang kaysa dito. So ang last na siguro na tanong na sasagutin natin dito, kung meron ka bang ROG na Ally X, ay worth it bang mag-upgrade dito sa Xbox na Ally X? So ito guys yung sagot dyan. Kung marami kang pera, syempre worth it mag-upgrade dito. Pero kung tight ka sa budget, ito guys, sobrang solid talaga nito. Ang gawin mo na lang dito guys, no, i-upgrade mo na lang siya to Windows Full Experience. Para guys, may experience mo rin yun nandito. So kung may mabibili nga lang na grip na kamukha nito, mas maganda ilagay mo na lang dito. Halos pareho lang talaga sila sa totoo lang. Kasi ang Z1 at Z2 Extreme, konti lang talaga yung boost niyan guys. Ang dami ko nang na-test na handheld. At hindi ko talaga guys masyadong makita ng mata ko. Kung hindi ko pa i-research hindi masyadong makita ng mata ko yung sinasabi nila na boost talaga na yon. So 10 to 15% kasi guys, masyado siyang maliit. Hindi guys, kapag sinabi mong times 2 yung lakas niya, doon makikita mo pa eh. Pero kung 10 to 15% to 20% lang guys, hindi mo masyadong mapapansin yun. So again, kung meron ka ng ROG na Ally X, no, so tingin ko hindi siya worth it na mag-upgrade ka dito. Sa tingin ko lang naman yun Pero eto na yung pinaka-paborito ko talaga na gaming handheld sa ngayon. Sa ngayon to guys kasi nung nakaraan, ang naging favorite ko talaga na gaming handheld is yung color green na MSI Claw. Pero sa ngayon guys, eto talaga yung favorite ko na gaming handheld na talagang, alam mo yun, talagang hinawakan ko, nilaro ko siya ng matagal, hindi ko siya tinengga, hindi ko siya dinisplay. Kahit yung anak ko guys eto guys yung nilalaro niya talaga, gustong gusto niya talaga to, etong ROG na Xbox na Ally X. So kung worth it ba siyang bilhin? Sobrang worth it niya guys para sa akin. So isa pa guys, sigurado sa itatanong nyo kung ano ba yung mas maganda, ito ba yung bibilin ko o yung MSI Claw 8AI o yung MSI Claw na Z2 Extreme or kung ano-ano pa itatanong nyo guys, no? Ito na guys, sasabihin ko agad sa inyo ito na yung bilin nyo kaysa dun sa MSI Claw.
8AI o kahit doon sa Z2 Extreme. Ito guys, sobrang worth it nito kasi pare-pareho lang sila guys ng price na 57,000 pesos o $1,000 pagka kinonvert mo. Pero guys, ito yung pinakasulit para sa akin sa lahat guys ng mga device na ganun yung price range niya. So tingnan natin guys kapag lumabas yung Lenovo Legion Go 2 na sana lumabas ng mas maaga kasi pag lumabas pa yun ng January o February, malamang di ko nabibili yun kasi luma na yun. Okay? Pero guys, sa ngayon, sa lahat-lahat ng gaming handheld na pwede nyong bilhin, kung wala ka pang gaming handheld dyan at di naman sa'yo issue yung pera, dumiretso ka na dito guys. Sobrang ganda nito. Promise, sobrang ganda nito. Hindi ka magsisisi. Makita nyo naman lahat ng handheld na testing ko na. Pero ito guys, yung pinakamaganda para sa akin sa ngayon. So guys, kung nagustuhan mo naman tong video na to, syempre huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre like mo na rin tong video na to. Turn on mo na rin yung notification bell para like ang updated sa mga vlog ko about sa mga gadgets. So yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!